Hey guys, ang mabilis na unboxing ng po dito sa may iQOO Neo 11. Ang isa sa pinakamura magiging 8 Elite smartphone po ulit ng 2025. Actually guys, nagamit ko na po siya ng siguro mga 1 week mahigit. Gusto ko lang po muna ipakita sa inyo yung unboxing niya at kung ano po yung kasama niya sa package at kung ano po yung i-expect natin sa may smartphone na to. Ito po yung package niya guys, meron po siyang ilang watts to? Meron po siyang 100 watts na charger. Yan. Saka Type-C na cable. Saka yung ating case na kasama. Yan. Ito po yung ating case. Jelly case po siya ng color black. Ito po yung mismong smartphone natin. Color black naman po yung kinuha ko. Dito po sa may design niya, technically parang wala po silang pinagkaiba ng iQOO Neo 11. Pagdating po sa may forma ng kanyang camera. Pero guys, ang pinaka main difference po agad natin na mapapansin sa kanya is yung kanyang build quality. Dahil ito po nga po siya guys, naka metal frame na nga po siya, saka naka glass back. Unlike po sa may iQOO Neo 10 na almost same po sila ng design pero sa kanyang build quality is naka plastic lang po iyon. Pero ito nga po guys is naka metal frame na po siya. Ito po yung ating display. Malaki po yung ating display guys na merong 6.82 inches at meron po siyang 2K na resolution or 1.5K na resolution. Ito po yung ating display guys. At kung mapapansin nyo nga po, na gano'n ako sa kanya, battery drain test. Yan siya guys, so inabot po siya ng 23 hours. Still po, hindi pa rin po niya tinalo yung OnePlus 15 pagdating po sa may battery drain test. Dahil yung battery po ng smartphone na to, kung di ako nagkakamali, is meron po siyang 7550. Ano? Mas malaki po yung battery niya sa may OnePlus 15. Pero po, mas matagal pa rin po nalobat yung OnePlus 15 na meron lang pong 73 mAh battery. Habang itong sa iQOO Neo 11 is naka 7.5 siya. Pero mas ano po, 23 hours lang po yung inabot sa kanyang battery. Ito po guys yung ating ibang din specs sa may display. Yan. Doon yung ating refresh rate. Siyempre naka 144 Hz yan. Yan. At yung ating quick specs is meron po siyang Snapdragon 8 Elite. Yan guys, oh. Isipin nyo na lang kung magiging magkano yung smartphone na to sa mga susunod na buwan. Kung mapapansin nyo nga po yung presyo ng iQOO Neo 10 ngayon, eh sobrang mura na nga po niya. At sure guys, after lang po ng ilang buwan, itong iQOO 11 eh sigurado napakamura na rin po. Tapos meron po agad tayong 8 Elite na processor. Ito pong version natin guys, meron po tayong 12.512GB guys na version na kinuha sa kanya. Pero meron din po siyang 12.256 sa pinaka-base version niya. Yan po siya guys. Then ito po yung ating Antutu score ng Snapdragon 8 Elite dito po sa may iQOO Neo 11. Expected na po guys ang ganitong klase ng score na merong 3 million na Antutu score. Yan guys. Siyempre sa kanyang camera, still naka-dual camera pa rin yan. Na technically nga, pwede natin sabihin na parang sa ano lang siya, decent lang po yung kanyang camera na merong 50 megapixel na main. Saka po 8 megapixel na ultra wide kung di po ako nagkakamali. Yan po siya guys, oh. Napaka-premium po guys ng smartphone na to, and yet sigurado po napakamura po ng magiging presyo niya sa mga susunod na buwan. Sa ngayon po guys, kung sakali ngayon po kayo bibili ng smartphone na to, medyo hindi pa nga po siya ganun kamura dahil nagre-range pa nga po siya ng around 20k pataas. Pero nung 12/12 sale guys, nakuha ko po yung smartphone na to ng, kung di ako nagkakamali guys, nasa 22k or 23k. Pero guys, ito po yung 512GB na version. Kaya sa tingin ko medyo okay na rin po yan. Yung ganyang klase ng presyo para po sa storage type na nakuha natin na merong 512GB. Kaya sa tingin ko guys, kung sakali nga po naghahanap kayo ng isang smartphone po ulit na magiging budget lang po yung presyo. I mean, magre-range lang po siya sa mga mid-range na presyo. Pero yung specs po na makukuha natin, eh talagang maganda. And guys, so si iQOO Neo 11, ang isang pag-iipon na natin ngayon 2026, na meron po magandang build quality, saka syempre, hamili mo po na performance. Yun po muna guys yung mabilis na unboxing natin. At yung quick specs po muna niya. Dahil meron po ako nire-review ngayon na smartphone. Ito po guys, yung OnePlus A60. Yan. Magkaiba po sila ng processor guys dahil meron nga po siyang Snapdragon 8 Gen 5. Iba po siya sa may Snapdragon 8 Elite saka sa Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ito pong processor niya si Snapdragon 8 Gen 5.
Magugulat kayo guys sa smartphone na to. Dahil ginagawan ko nga po siya. Ginagawan ko na po guys ng video itong si OnePlus Ace 5, OnePlus A60 ng non-stop gaming guys hanggang malobat. Tingnan po natin kung ilang percent po aabutin itong 8 mAh battery niya. Wait nyo na lang po yung video natin sa pinaka main channel natin. At sa ngayon nga po, yun po muna guys yung ating unboxing ng iQOO Neo 11. Palike na lang po guys yung video natin. Yun lang po. Thanks for watching.